10 batayang talata na maling pagkaunawa na Diyos si Kristo. Karamihan ng mga naniniwala na ang Panginoong Hesus ay siya ang tunay na Diyos at may ginagamit silang mga talata upang patunayan nito. Kung hindi mo sisiyasatin ang bawat talata na kailang pinagbabasihan, ay talagang mapapaniwala ka nila na ang Panginoong Kristo ang siyang tunay na Diyos. Karamihan ng mga mangangaral at depensor ng mga naniniwalang Diyos si Kristo ay isa lamang ang pinanggagalingan ng kanilang paliwanag at lahat ay nagmumula lamang sa kanilang sariling opinyon o kuro-kuro o sa madaling salita ay aral ng tao at hindi aral ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang ikalimang bahagi ng 10 talata na kanilang batayan na Diyos si Kristo. Tulad po sa sinabi ko sa nakaraan nating video, ay hahatiin sa 10 bahagi ang usaping tungkol sa mga talatang kanilang pinagbabatayan na Diyos si Kristo upang lubos po nating maunawaan. At sa araw na ito, ang tatalakayin po natin ay ang ikalimang bahagi tungkol sa pinagbabatayang talata na pagka-Diyos ni Kristo na nakasulat sa Romans 9:5. Bago po natin ituloy ang paksa natin ngayon, ay nais ko munang batiin kayo na magandang araw at welcome po sa aking channel, Anpagatuloy. At suportahan na lang po ang aking channel, please subscribe. Maraming salamat. Karamihan ng mga sektang pangreliyon ay naniniwala sila na ang Panginoong Jesucristo ay siya ang tunay na Diyos. Lalo na base sa kanilang paliwanag ay maraming talata sa Biblia ang nagpapatunay raw na Diyos si Kristo tulad ng mga sumusunod. Una, 1:30. Pangalawa, Hebreo 1:8. Pangatlo, Isaias 9:6. Pangapat, 1:1. Panglima, Romans 9:5. Pang-anim, Philippians 2:5-6. Pang-pito, 1:8:58. Pang-walo, unang 1:5:20. Pang-siyam, 1:20:28 at ang pang-sampu ay ang Titus 2:13. Sa nakarang video natin ay natalakay po natin ang ilang pinagbabatayang talata sa pagka-Diyos daw ni Kristo tulad ng 1:30, Hebreo 1:8, Isaias 9:6 at 1:1. At sa pamamagitan ng mga katotohanan sa Biblia ay nailahad natin at napatunayan na hindi Diyos si Kristo bagkus sariling opinyon at kuro-kuro ang kanilang ginagamit sa pagkaunawa. At sa araw na ito ay dadako tayo sa isang talata na malinaw daw na nakasulat na si Jesucristo ay siya ang Almighty at Overall God. Mabuti po panoorin at pakinggan ang kanilang paliwanag. Verse na ito ang isa sa pinakamalinaw na nagsasabi na si Kristo ay Diyos. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siya ang nangingibabaw sa lahat. Diyos na maluwalhati magpakailanman. Amen. Sinabi rito na si Kristo ang Diyos na maluwalhati magpakailanman. Kung mapapansin natin ay may ginamit siyang talata mula sa isang salin ng Biblia. At sa ginamit na salin ay binasa niya ang isang talata na si Kristo ay tinawag na Diyos na maluwalhati magpakailanman. Sa ibang salin ay binanggit din na si Kristo ay siya ang Diyos sa lahat o Overall God. Mabuti po basahin natin ang isang salin na kanilang pinagbabatayan na nakasulat sa Romans 9:5. Romans 9:5 ng English Standard Version sa pagkaliwat na po sa Tagalog. Sa kanila ang mga patriarka at mula sa kanilang lahi ayon sa laman ay ang Kristo na siyang Diyos sa lahat, pinupuri magpakailanman. Amen. Kung mapapansin natin sa nabanggit na talata,
ay sinabing si Kristo ay siya ang Diyos sa lahat o overall God. At karamihan ng mga salin ng Biblia ay ganito ang pagkasalin na sinasabi na si Kristo ang overall God o Diyos sa lahat. Tulad ng salin ng New International Version, New Living Version, English Standard Version, New King James Version at iba pa. Pakitingnan lang po natin ang screenshot. Subalit merong din ibang mga salin ng Roman 9:5 na hindi si Kristo ang overall God. Tulad ng salin ng Revised Standard Version, Today's English Version, Popat Translation, New English Bible at iba pa. Ano po ba ang sinasabi ng mga ibang salin na hindi binanggit na Diyos si Kristo? Basahin po natin ang aklat ng Romas 9:5 ng Today's English Version. Sa pagkaliwat na po sa Tagalog, ganito po ang nakasulat. Sila ay nagmula sa tanyag ng mga ninunong Hebreyo at si Kristo bilang isang tao ay kabilang sa kanilang nahi. Naway ang Diyos na namumuno sa lahat ay purihin magpakailanman. Amen. Dito sa nabanggit na salin ay sinabing si Kristo ay tao na kasama sa lahing Ebreyo at ang Diyos ang namumuno sa lahat. Kung mapapansin natin na iba ang Diyos at iba si Kristo sa nabanggit na talata, ibig pong sabihin may dalawang klase ng pagkasalin ng Romans 9:5 at dahil dito, alin sa dalawang salin ang totoo at hindi. Ang Roman 9:5 ay isa rin sa mga talata na napaka-kontrobersyal sapagkat may dalawang klase na pagkasalin ukol dito. Yung isa na si Kristo ay siya ang Diyos, sa isa naman siya hindi Diyos. Mabuti po alamin natin mismo kay Apostol Pablo kung sino po ba ang kinikilala niyang iisang tunay na Diyos at ano naman ang pagkakilala niya sa ating Panginoong Hesus. Basahin po natin ang aklat ng 1 Korinto 8:6 ng New International Version. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya at isa lamang Panginoong, si Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Malinaw po ang pagkasabi ni Apostol Pablo na sa ganang sa mga tunay na lingkod ng Diyos na may isang Diyos lamang at iyon ang Ama at may isang Panginoong Jesucristo na tanging tagapamagitan sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, iba po si Kristo at iba ang Diyos Ama. Kinilala mo ba ni Apostol Pablo at ibang mga apostol na si Kristo ay Diyos? Hindi po. Ano pong katunayan? Basahin po natin ang aklat ng Gawa 2:22 ng New King James Version. Ganito po ang nakasulat. Mga lalaki ng Israel, pakinggan nyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang taong pinatotohanan sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Malinaw po ang sinasabi ng talata na si Jesucristo ay isang tao na pinatotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala. Ibig sabihin, iba po ang nagpatotoo sa pinatotohanan. Ano pa po ang katunayan na kailanman hindi kinilala ni Apostol Pablo na Diyos si Kristo? Basahin po natin ang aklat ng Ephesians 1:3 ng New International Version. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na pinagpala tayo sa mga makalangit na lugar ng bawat pagpapalang espiritual kay Kristo. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo ay may kinikilalang Diyos at iyon ang Ama.
sapagkat malinaw ang pagkasabi, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Itinuro po ba ni Kristo sa mga apostol na kung sino ang kanyang Ama at Diyos ay siya rin dapat ang kanilang Ama at Diyos? Basahin po natin ang nakasulat sa Juan 20:17 ng New International Version. Sinabi ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Sa halip ay pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Katuwid, kailanman ay hindi itinuro o kikilalanin ni Apostol Pablo na Diyos si Kristo sapagkat maliwanag ang sinabi ni Jesus sa kanila na kung sino ang kanyang Ama ay siya rin ang kikilalanin nilang Ama at kung sino ang Diyos niya ay siya rin ang kikilalaning Diyos nila. Ano pa po ang katunayan na mali ang salin na sinasabi Diyos si Kristo? Mabuti po ang pasagutin natin ang mismong ang ating Panginoong Jesucristo. Mababasa natin sa aklat ng 1:17 ng New International Version. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo. Dito po ay malinaw na sinabi ni Jesus na ang Ama lamang ang iisang Diyos na dapat kilalanin at sinabi rin niya na siya ay sinugo ng Ama. Ibig pong sabihin, iba ang Diyos na nagsugo sa anak na isinugo. Sa talatang ito ay nakikita na natin na magkakontra ang sinasabi nilang salin na Diyos si Kristo samantalang maliwanag ang pahayag ni Kristo na ang Ama ang iisang Diyos na tunay. Paano po natin mapapatunayan na maling salin ang Roma 9:5 na kanilang pinagbabatayan na nagsasabi na si Kristo ang overall God o Diyos ng pangkalahatan? Ano po ang paraan upang malaman natin na mali ang pagkasalin ng isang talata? Mabuti po alamin muna natin ang pamantayan ng Diyos sa pagtunawa ng kanyang mga salita upang sa gayon hindi tayo mahulog sa maling aral o maling unawa. Basahin po natin ang aklat ng 1 Korinto 2:13 ng New King James Version. Ang mga bagay na ito ay sinasalita rin namin hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi itinuro ng banal na espiritu na inihahambing ang mga espiritual na bagay sa espiritual. Ibig pong sabihin na dapat ay hahambing natin ang mga talata sa ibang talata upang sa gayon maiwasan natin ang pagsasalungatan ng mga salita ng Diyos. Tulad ng salin ng Roman 9:5 ng New King James Version na si Kristo raw ang overall God. Tama kaya ang pagkasalin nito? Ihahambing natin sa ibang pagtuturo ni Apostol Pablo dahil siya po mismo ang sumulat ng aklat ng Romans ay siya rin ang nagpasasagutin natin. Basahin po natin ang isang aklat na sinulat din ni Apostol Pablo na mababasa natin sa aklat ng Colossians 1:3 ng New King James Version. Nagpapasalamat kami sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na nanalangin para sa inyo. Papansin po ninyo mga kanbak, sa bawat pagtuturo ni Apostol Pablo ay lagi niyang binabanggit ang salitang God and Father of our Lord Jesus Christ. Ano lang po ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, ang Ama lamang ang kinikilala nilang Diyos at hindi si Kristo. Ano pa po ang katunayan na kailanman hindi itinuro ni Apostol Pablo na si Kristo ay Diyos? Basahin natin ang aklat ng 1 Timoteo 2:5 ng New King James Version. Sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ilan po ang Diyos na binabanggit ni Apostol Pablo? Isa. Sino po ang isang Diyos na sinasabi niya? Ang Ama.
Sino yung tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao? Ang Panginoong Kristo. Diyos po ba ang tagapamagitan? Hindi. Kung hindi Diyos, ano at sino ang tagapamagitan? Ang sabi po ni Apostol Pablo, ang taong si Kristo. Kung ipipilit mong Diyos si Kristo, sino ngayon ang taong tagapamagitan mo sa Diyos mong si Kristo? May kilala ka bang isang tao na pwedeng ipamagitan ka sa Diyos mong si Kristo? Malamang wala dahil ito ay salungat sa Biblia. Ano po pa ang katiyakan na hindi Diyos si Kristo ayon kay Apostol Pablo? Ano pa po ang matibay na katunayan na mali ang salin ng New King James Version at iba pang mga salin tulad dito na binanggit na si Kristo ang overall God o pangkalahatang Diyos? Si Kristo po ba ang overall God? Mabuti po, sagutin natin mismong si Apostol Pablo kung sino ang tinutukoy niyang overall God o pangkalahatang Diyos. Basahin po natin ang aklat ng unang Korinto 15:27 hanggang 28 ng New International Version. Sapagkat siya ay inilagay ang lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngayon, kapag sinabi na lahat ay inilagay sa ilalim niya, malinaw na hindi kasama dito ang Diyos mismo na naglagay ng lahat sa ilalim ni Kristo. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasoko na sa Kanya, kung magkagayon, ang anak rin ay pasusukin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Malinaw po ang pagtuturo ni Apostol Pablo dahil ang sabi niya, kapag ang lahat ng mga bagay ay napasoko na sa ilalim ng mga paa ni Kristo, si Kristo naman ay magpapailalim o susuko sa ilalim ng Ama upang sa gayon ang Diyos ang maghahari sa lahat-lahat. Ano po ang katunayan na ang Diyos Ama ang overall God at hindi si Kristo? Basahin po natin ang nakasulat sa Efeso 4:6 ng New King James Version. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Sa Tagalog, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa-ibabaw sa lahat at sumasa-lahat at nasa lahat. Kaya po, kung susundin natin ang nakasulat sa Roma 9:5 na si Kristo ay Diyos, ang mangyayari ay magsasalungatan ang mga salita ng Diyos at lalabas na pabago-bago ang aral ni Pablo. Pero sa katotohanan ay walang salungatan sa mga turo ni Apostol Pablo pagkus ang mga nagsali ng Biblia at ang mga tagapagturo na naniniwalang Diyos sa Kristo ang gumagawa ng salungatan dahil iniiba nila ang tunay na nakasulat sa Biblia. Kaya mali ang mga salin ng Biblia nagsasabing Diyos si Kristo at siya ang God overall dahil maraming sasalungatang talata. Ang ibig sabihin ay kasinungalingan ang pagkasali na nabanggit na talata. Sana po laging mag-ingat sa mga ngaral ngayon at laging gawing pamantayan ang nakasulat sa 1 Korinto 2:13 na laging iwawangis ang salitang espiritual sa panalitang espiritual. Ibig pong sabihin, dapat laging magkakaayon ang mga salita ng Diyos at hindi magpokontrahan. Kailanman hindi pa bago-bago ang mga aral ng mga apostol, maging ng ating Panginoong Kristo, pagkus laging nakapilmi ang aral kung ano po ang pinag-uutos ng Diyos. Sana po laging mag-ingat sa mga pinakikinggan aral mula sa Biblia. At kapag may kinontrang talata kahit isa, dapat po magduda na kayo na hindi totoo ang aral na kanilang pinangangaral, pagkus huwad na turo at hindi galing sa Diyos. Sa susunod na video ay tatalakayin po natin ang ika-6 na bahagi ukol sa ginagamit nilang talata na Diyos si Kristo na nakasulat sa Filipos 2:5 hanggang 6. Hanggang dito na lang po tayo at sana may natutunan pa kayo sa ating video ngayong araw na ito. Kung may mga comment o mga tanong po kayo, paki-comment na lang po sa ating comment section. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po muli. Please subscribe.